What's up, Super Friends? So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-install ng switching horn sa loud at saka stock para meron kayong magamit na stock horn. Meron din kayo magamit na loud horn. So, sige. Dito, tatanggalin muna natin yung mga cover para makita natin yung loob. Ganito guys kasi meron na siyang dating loud horn, so naka-install siya dito sa gilid saka dito sa kabila. Ngayon, ang problema nito, ang ECU walang saktong lalagyan, so ayusin natin to, pabalik natin to sa magandang pwesto niya. So ngayon yung relay natin guys. So, meron tayong supply galing sa battery. Kailangan natin kumuha ng supply sa battery. Saka yung ito naman yung negative na supply niya. Galing din dun sa battery. So pwede rin kayong nito body ground, pwede nyo yung gamitin yung body ground ito. So ingatan nyo lang to guys, baka dumikit to sa mga bakal, mag ground to. So ang buting gawin natin, i-tape na lang natin yan. So ganito siya pagka setup guys. Yung number 13 niya sa relay, kukonekta natin dito sa positive. Tapos yung 85 at saka 86 doon naman sa original horn niya na pink at saka brown. Hanapin natin pink at brown. So ito siya guys, yung 85 at saka pink at saka brown. So itong dalawa pwede itong baliktarin sa 85 at saka 86 doon sa relay natin. Meron kasi siyang 87, 85, 86 at saka 30. So yung 30 is sa supply niya galing sa battery. Tapos yung 85 at saka 86 dito sa original na kinabit na horn sa brown at saka pink. So pwede siya magkabaliktad-baliktad. Then yung 87 naman doon sa supply ng horn. Ito yung supply ng horn. So ito yung number 87. So ang 87 meron kasi siyang 4 pins yung relay. Pwede kasi siya sa 4 pins, tsaka pwede rin naman sa 5 pins. So kung 4 pins, kung mayroon kayong nakita ang 87 dyan, 87 yun ay kabit. So yung gitna kasi pwede yung 87A tsaka 87. So depende na sa relay. Kung gamit nyo is 87 pareho yung sa gitna at saka yung sa ibabaw, 87 lahat, kahit saan lang nyo gamitin, mag-supply doon sa horn. Tapos yung isang pin naman ng horn, kabit nyo sa body ground. Ganon din sa kabila. Yung pagkabit ng horn din, dalawa tong loud horn, dalawa, high and low yan. So ganun din, magkuha ka ng supply dito sa 87, kuha ka, tapos ilagay mo doon sa kabilang horn, saka yung isa body ground mo din. Ganun lang guys. Ngayon maggagamit tayo ng dalawang relay kasi para siya sa loud horn at saka sa stock horn. So pareha sila ng supply, ganon yung sinabi ko. 30
lagyan rin ng supply galing sa battery. At saka yung 87, pwede rin idikit yung dalawang 87 sa dalawang relay. Pwede rin siya idikit, or yung 30, dalawang 30 idikit rin sa battery na supply. At saka yung 87, supply din siya sa horn. So dalawang gamitin natin kasi pag isa ang gamitin, mag-error yung sniper natin. Hindi kakayanin ng isang relay lang ang dalawang horn. So ganyan. So ito siya pagkakabit guys. Ito yung 30. Sinabay natin yung dalawang 30. Ito. Tapos ito, dalawang 87 kasi 5 pins to. Tapos yung 85, sasabay natin yung 85. Ngayon, para magamit yung stock, so kailangan natin mag-supply ng kuryente dito sa stock na wire niya, yung original na kinabitan ng horn. Ang gawin natin dito is paglagay tayo ng switch. So yung brown, balatan natin, saka yung pink. Ngayon, yung pink kakabit natin sa 85, yung pink. 85 siya, yung dalawang 85, yung dalawang so kakabit natin dyan yung pink ha. Huwag niyong kalimutan yan guys. Ganito yan, ganito na. Kumuha tayo ng wire, kabit natin dito sa brown. Ayun yung kinabitan natin na brown. Kakabit natin siya doon sa sa hollow switch niya. Dito sa hollow switch para yung horn natin is mag-switching. So ang pagkabit sa hollow switch ito. Yung red at saka yung green, yan yung mga input nila. So ang output natin is yung blue at saka yung white. So magpili lang kayo dyan kung anong switch ang gagamitin nyo sa output, sa blue at saka sa white. O pwede ang white, pwede sa stock, saka yung blue, pwede sa loud horn. So depende na yan sa inyo. So magkabit tayo ng wire kasi masyadong maiksi kasi yung wire ng hollow switch. So magdagdag tayo ng wire para ikabit natin dyan sa horn natin, sa blue at saka sa white yan. So yung black na yan, para sa negative yan. Pag meron kayo nakitang black, always negative yung black. So ikabit nyo yan sa body ground or sa battery drive. So mas maganda kung body ground na lang para hindi ka masyadong makagasto sa wire. Ayan. Ayan. So hanapin natin yung number 86. So 86 itong white. So ang white gagamitin natin to para sa stock horn. So magkabit ka dun sa number 86, 85 or 86. So yan guys. So ito namang blue, yung isa naman dun sa kabila naman ng 86. So kabit na yan. White sa 86 sa stock, saka blue sa 86 sa loud horn. So ganito ang scenario niyan guys. Ito yung pink is yung negative nya. So meron na tayong negative, so kailangan na natin ng positive para sa stock horn. So ngayon itong isa, i-connect natin to sa stock horn para sa negative, at saka yung isa naman, i-connect dun sa
switch niya, which is yung puti, yung white. So connect dito sa white. So yung white is nakakonekta dito sa supply natin sa relay. Yan yung ilalagay natin doon sa horn. Kasi ang lalagyan natin ng supply is itong relay. So ang relay na ang responsible magbigay ng supply doon sa switch. So kuha tayo ng supply. Ito yung positive, yung 30 number 87. Sa 87 nya. Yan, balutin natin ng maigi para hindi mag-ground. Nakabit sa galing sa stock. So kakabit natin siya sa negative. Kukuha tayo ng negative dyan stock, kasi meron na tayong positive yung sa stock. Positive galing dito number 87, stock yan. Saka yung isa naman kukonekta natin to sa negative. So ganun din sa kabila. Negative ito, kadugtong yan sila. So negative yan sa loud horn. Tapos yung isa sa stock horn. So kumuha tayo ng negative galing sa battery. Yan. Ngayon naman yung number 30 ng relay, yung dalawang number 30 ng relay, kukuha na tayo ng supply para sa positive natin, which is ito. So yung galing sa battery. Galing sa battery na supply, guys. Kasi hindi kakayanin kung kukuha kayo ng supply dun sa brown na negative, brown na positive. Kasi positive din kasi itong brown. Dumaan lang siya sa ignition. So ito naman is directo battery. So ang kukunin natin ng supply galing sa battery patungo sa number 30 na relay, yung dalawa, para meron tayong supply sa number 87. Itong number 87, dalawa. So ang isang number 87 sa stock lalagay natin dito sa stock horn. Tapos yung isang number 87 naman, yun, dalawang 87, lalagay natin to sa loud horn. So, ayan. Yan na, guys. Yung positive nya, kukunin natin dun sa number 87. Kasi, yung isang positive is para dun sa kabilang loud horn, which is ito. Hindi pa kasi natin na-install to dito. I-install natin to ngayon. So preparation lang siya dito. Preparation lang siya sa sa isang horn. Yung isa, yung nakakabit na. Yan. So nilagyan na natin ng supply galing sa relay number 87. Para mahipos na natin yung wire. Matago na. So ito na, i-testing na natin tong tong switching natin kung gagana ba. So ikakabit muna natin tong negative nya, yung negative nya sa horn, sa switch. Kakabit natin yung negative para magkakaroon na siya ng grounding. Tapos testing muna natin kung gagana ba yung ginawa natin. So i-on na natin. Yan. Okay. So babalik na rin natin kung hindi gagana, guys. Yan. So gumana na.
So okay na yung switching natin. Ito. Red na yan. Yan, para yan sa stock horn. Tapos tong isa para naman sa loud horn. So ganyan na guys. Ayan. So ganyan lang pag-install ng switching horn. So kayo na bahala kung saan nyo i-install tong halo switch. Kayo na bahala kung saan nyo ilagay. Pwede sa may dito sa ilalim, pwede rin dito sa may tabihan ng susi. Diyan. Pwede rin dito na side o sa kabila. Basta kayo na bahala. So before kayo mag-install, siguraduhin nyo munang gumagana yung trabaho nyo para hindi na kayo magbalik-balik. So ganyan na yung itsura nya guys. Dito yung sa horn sa kabila. So dito yung ECU, saka yung isang horn doon. Dito may namin kapit, saka meron siyang stock horn. So switch namin dito namin lagay. So ganyan lang. So salamat guys sa panonood. Pa-shoutout nga pala doon kay BJ, kay Sian, kay Wilmar, kay Lord sa Motor Parts Lord, Barato Motor Parts Lord. Salamat sa pag-subscribe. Ton Lobs at sa Hukbong Abtik Atik Abilidad, saka sa Team Poldets. Salamat ha.